Muli magandang araw, ito po si Kaeli at naku, patuloy ho tayong tatalakay dito po sa mga usaping pambayan at yung mga kaganapan dito po sa ating bansa. Nako, kawawang Pilipino, kawawang Pilipinas. Alam niyo ho at base po sa ating pag-oobserba ay lalong tumitindi. Nako, grabe ho yung nangyayaring hidwaan ho ngayon sa pagitan ho ng mga Pilipino. Alam niyo ho at sa ngayon, siyempre, ay base po sa ating obserbasyon ay talagang nagsanib puwersa na po ang lahat. Lahat po ng mga may galit dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Di ba? Kung titingnan nyo ho, yung mga personalidad na mga Dilawan, Pinklawan, at kasama ho ang Marcos at administrasyon, nagsanib puwersa na ho sila, mga kababayan. At kung ating titignan, parang ang perception ho natin dito, ang isa ho sa talagang pangunahing misyon ay pabagsakin ito hong pamilya Duterte sa pangunguna po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang masaklap ho niyan, mga kababayan, tayo hong mga pangkarniwang mamayan, anong mangyari sa atin? Siyempre, sa ngayon, baka umabot ho tayo sa taghirap naman, at baka lalong maapektuhan ito pong ating ekonomiya dahil sa may mga nakausap po tayo na ekonomista sa aking interview sa radio program, katulad ito pong si Professor Astro del Castillo, na sinasabi niya na hindi maiiwasan na yung mga negosyante, partikular yung mga dayuhan, hindi maiiwasan na magmasid at makiramdam. So ano ibig sabihin yan? Kapag nagmasid at nakiramdam at naramdaman nila na baka lumala, baka maapektuhan po ang ating ekonomiya. Sana sa lalo madaling panahon ay agad na kumilos mismo ang gobyerno. Ang gobyerno ho, dapat siya po ang mangunguna para pakalmahin ang buong sitwasyon. Hindi po yung, di ba, magpapaningas sa kasalukuyan na talagang nag-aalab po ang damdamin at hindi po naman maitatanggi na marami pong taga-suporta ito pong si dating Pangulong Duterte. Di po ba? At hindi lang po dito sa bansa, di ba? May mga sa Mindanao at hindi lang dito sa Pilipinas. Maging sa ibang dagat ay nagpapakita po ng suporta sa dating Pangulo. So bilang gobyerno, sana ano dapat na gawin? So dapat pakalmahin kasi iisang lahi ho tayo yung mga Pilipino, mahirap mag-away-away yung mga Pilipino sa kapwa Pilipino, mga kababayan. At siguro kayo, pansinin nyo, ito, obserbasyon ko lang naman, yung mga nagpapakita ho, sabihin natin, yung mga talagang nangunguna dito po para birahin ito pong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, tingnan mo, ang kanilang background. Merong isa dyan, nakulong, dating mamabatas, di ba? Nakulong. So, yung kanyang galit ba ay personal o pambayan? Yan, hindi ko husgahan. Yung kanya bang galit sa dating Pangulo ay personal dahil siya ay pinakulong o dahil sa taong bayan, dahil sa marami di umano na mga namatay dahil po sa madugong giyera laban po sa illegal na droga. So yun po, at tanging siya lang ho magsasabi at siguro tayo nagmamasid lang ho, mga kababayan, o kayo ho yung ating mga viewers, ano ba sa tingin nyo? Tapos meron naman dyan na talagang nakikisama na talagang durugin ang mga Duterte dahil meron pang sariling interes. Ano yun? Para po sa kinabukasan ng kanilang sabihin natin ay kinabukasan ng kanilang karir o sa politika, sa larangan po ng politika. So, ganyan ho. Nagsasanib puwersa, mga kababayan. So, sana, umaasa ho tayo at na lahat po ng mga nagsasabi at siguro nangunguna at iba, tuwan-tuwa naman na natanggal o napaalis dito sa Pilipinas, ito pong dating Pangulo, sana nga ho ay talagang nasa kaibuturan ng kanilang puso. Yan, na talagang para po ito sa kapakanan ng taong bayan. Di po ba? Sana po ganun ho. At hindi po pansariling interes.
at hindi po para makagante dahil sa meron po silang personal na galit. Kasi alam nyo, tayo hong mga Pilipino, mga pangkaraniwang mamayan, tayo po ang kawawa. Baka, di ba, nagbabanggaan yung mga higante. Nagbabanggaan ngayon, mga Duterte. Higante yan. Yung mga Marcos, higante rin. Yung mga sinasabing nasa grupo ng mga Pinklawan, Dilawan, nagbabanggaan at nagsanib pwersa para banggay ng Duterte. So, tayo ho magiging tinatawag na collateral damage. Alam niyo ho ba? Yung mga mga taga-subaybay natin, alam niyo na ba kung magkano ang yung presyo ngayon ng ng mga bilihin? Naku, Diyos ko po, ang taas-taas na ng bilihin. Parang lahat abalaho di ba? Abalaho ang gobyerno sa isyu maging sa ginagawang press con diyan sa Malacanang ano ho ang pinakapangunahin numero 1 na topic o issue na pinag-uusapan? Yung kaso pa rin ni Duterte. Na kung tutuusin, sabihin natin, pwede naman sabihin ho na Malacanang, hindi ako sa nagmamagaling at nagmamarunong. Pwede sabihin, issue na yan, tapos na ho yan. Nandun na ho siya alam ba, may nagtanong na media. Miyembro ng Malacanang Press Corps. Ako, dati ho akong presidente ng Malacanang Press Corps. Ako, napakatagal kong nag-cover diyan po sa palasyo sa Malacanang. Alam ba, magtanong. Tungkol po sa issue, pwede naman sagutin. Hindi, tapos na yan Ang dating Pangulo ay nasa The Hague, Netherlands na. At hayaan natin na sagutin niya na lang yung mga paratang laban sa kanya. Di po ba? So siguro kung ganun ho ang tema ng mga sagot ng mga opisyal ng Malacanang, baka humupa pa ho, di ba? Hindi ho biglang sasagutin, sino ba ang nag-appoint na presidential advisor sa isang tauhan? Tapos sino ba? Basta matindi. Lalong ginagatungan ho mga kababayan yung umiinit na sitwasyon. Hindi po ba? At parang sila pwede manggatong, yung pangkaraniwang mamayan o nasa kampo ho ng mga Duterte, bawal manggatong. Dahil pwede sabihin ka, pwede kang kasuhan ng inciting to sedition. Parang inuudyukan mo at lalo mong pinag-aalab ang damdamin ng mga tao para lumaban sa gobyerno. Parang pwede ganun Pero sa kabilang banda, dapat bilang nasa gobyerno, sila ho mismo magpahupa ng sitwasyon. Mga reporters, sige, magtatanong tungkol kay Duterte. Ops, tama na yan, tapos na yan. Nandun na ho ang dating Pangulo sa The Hague, the Netherlands, diyan po sa ICC. Hayaan natin sagutin niya. At kung siya ba ay may mga rason at kaya niya bang panindigan yung kanyang kampanya sa illegal na droga na sinasabing di umano ay napakaraming namatay na inosente. Hayaan natin sumagot siya ron. Yun, tama na ho. At mag-focus ho tayo dito sa tunay na problema ng mga Pilipino. Ano yan? Pagkain, trabaho, di po ba? So, sana ganun ho. Ako, bilang matagal-tagal na rin ho tayo, na broadcaster, bilang mamahayag, nakikiisa ho tayo sa panawagan na pahupain po ang sitwasyon. Yung ating mga kaubayan na nasa kampo po ng mga Duterte, dapat ho talagang, halba sila ang mainit dahil sabihin natin may paniniwala ho sila na masyadong naagrabyado ang dating Pangulo. Anong dapat gawin ng Malacanang, ng administrasyon? Dapat pahupain. Ngayon ho, di ba, may mga nangyayari na ho ng mga iba't ibang mga pagtitipon at iba nagkakasahon ng mga lakihan na rally. Dapat wag na humantong ho yan sa malalang sitwasyon. Hindi po ba? At na kung saan talagang gagamit pa ng dahas. O sabihin natin, baka kung ano mang deklarasyon na gawin po ng Malacanang para mapigilan yung mga ganyang kaguluhan. O talagang bilang gobyerno, talagang dapat napigilan. Pero sa ngayon ho, na maaga-aga pa ho ang sitwasyon, sana po ay mapakalma po ang lahat. Kasi ako bilang Pilipino, ba't naman natin gugustuhin na lumala ang sitwasyon at magkaroon po ng kaguluhan? Bakit ito? Lahat po tayo tatamaan. Yung mga mayaman ho dyan, mga politiko, mga negosyante, sila po hindi magugutom
Pero tayo ho mga pangkaraniwang mamayan na nangangamuhan lang, empleyado, iba naman may mga negosyo na maliliit lang ho, tayo maapektuhan ng gusto kapag nagkaroon po ng lumubha ang sitwasyon o kaguluhan. Kaya panawagan po natin sa magkabilang panig, siguro magsama-sama ho tayo kung paano susolusyonan yung pagpapahupa dito po sa tensyon. Ako, ang tingin ko ho dapat alam mo, pag may mga ganyang kaso, yung Malacanang ho mismo ang magsabi, bagamat hindi pa sila inuutusan ng korte ng ICC na manahimik. 'Di ba? Kadalasan dito ho sa Pilipinas kapag may kaso ang isang tao tapos parang pagbabawalan na ho, 'di ba, ng korte na magsalita tungkol diyan dahil sa 'di ba, maaring maapektuhan, magiging desisyon ng mga hukom, doon din dapat sa ICC yung Malacanang mismo ay magkusa na ho. Na sila ay manahimik para lalong yung mga taga-suporta ho ay kumalma rin, di po ba? So, yun ho. Pero sa ngayon ay sana mapatunayan din ho ng mga talaga nagtitipon-tipon para na kung saan talagang tuwan-tuwa ho, no? Tuwan-tuwa ho sila na ito pong si dating Pangulong Duterte ay nandun na ho sa ICC at tinaharap yung kanyang kaso. Sana po, yung inyong pong damdamin ay totoo para sa bayan, hindi po para sa inyo pong personal na galit. Dahil kayo napakulong o kung ano man, 'di ba, sa panahon po ng nakarang administrasyon parang nasikil ang inyong mga galaw o kung ano man, hindi ko ho alam 'di ba? Pero sana nga po, sana hindi po personal yung yung galit. Kumbaga sa 'di ba, madalas ho nating marinig, trabaho lang po, walang personalan. So, yan lang po mga kababayan at kalma lang ho magkabilang panig. Nagbabatuhan nagbabatuhan ng fake news. Wag ho, lahat ho tayo masisira mga Pilipino. Maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli.